Hello po mga kapatid. Magandang Wednesday night sa inyong lahat. Medyo iba po ang setting natin ngayon. Wala po tayo sa usual place. Tayo po ay nasa isang supermarket. Yan. Bati muna si Sister Eva. Sabihin mo ko sa supermarket. Kami po ay wala sa San Mateo. Nasa Antipolo po kami. Okay, so promote natin ng konti kung ano ba. So anyway, so magandang gabi po muli at nawa po ay datnan tayo ng ating pong prayer meeting sa maayos na kalagayan. Amen? So kamusta na po muli ang bawat anak ng Diyos? I hope kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Amen. Okay. Nabalitaan ko lang po na si Manny Pacquiao po ay muling binibigyan ng pagkakataon makipaglaban uli sa boxing. At alam naman po natin na karamihan ng mga Pilipino ay boxing fans. At lalo na kung si Brother Manny ang nasa boxing ring, ay talaga namang buong Pilipinas po ay nanonood. So, muli yatang inirereto siya doon sa dati niyang mabigat na kalaban na si Miguel Marquez ng ibang bansa ito. Well, anyway, so medyo hindi yata gaanong makonbinse itong si Miguel Marquez na harapin si Manny dahil alam naman natin noong 2012 ay napabagsak nitong si Marquez, itong si Manny Pacquiao. At ito po ay isang knockout, no? At ayaw na ni Marquez makipaglaban dahil baka maagaw pa sa kanya yung trono, yung posisyon ng pagiging yung knockout na nakamtan niya against pambansang kamao Manny Pacquiao. So nabanggit ko lang po yung issue na yan dahil po ang buhay po natin bilang mga Kristiyano ay para din po tayong nasa isang labanan, ano? Higit pa sa boxing. Ang buhay ng Kristiyano ay totoong labanan. At may tendency na tayo po ay mapagod ng lumaban. Para bagang kapag marami na tayong na-accomplish sa buhay or sabihin na lang natin kapag okay na ang buhay natin, parang ayaw na natin masyadong hindi na natin gustong dagdagan pa yung kainitan natin sa Panginoon. Para bagang okay na tayo dun sa kasalukuyan as long na sabihin na lang nating napaglilingkuran naman natin si Lord. Tama na yon. Huwag na natin masyadong hanga din pa yung mas mainit, mas maalab na paglilingkod sa Panginoon. Pero alam nyo ang isang kagandahan dito sa mga unang mananampalataya ay hindi sila huminto sa mga tagumpay na nakamtan nila, no? Katulad po ni Apostle Paul, kahit marami na siyang nagawa sa Panginoon, ay patuloy pa rin niyang hinangad na mas lalo pang mag-umalab ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga sa ay kumpara doon sa mga boksingero na kapag nanalo na minsan at nakaabot na sa isang magandang posisyon, ay parang ayaw nang lumaban kasi baka daw makuha pa yung kanilang korona ng iba, no? Pero sa mananampalataya, hindi tayo natatakot na magpatuloy na lumaban, magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. At hindi tayo nagsasawa, hindi tayo napapagod, na kahit na tayo ay natatalo sa labanan, what I mean, kahit na tayo dumadaan sa mga pagsubok,
kahit na tayo ay nahihirapan, kahit na ano pa ang pagdaanan natin, huwag po tayong hihinto, no? Gusto ko lang pong basahin itong sinabi ni Apostle Paul dito sa Filipos chapter 3 verse 5. Sabi po niya dito, Filipos 3 verse 7. Sabi niya dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Yan. Ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. So, napakabuti ng Panginoon dahil pinaalalahanan tayo muli ng kanyang salita na wag nating wag nating panghawakan yung mga dati na nating nagawa. Kumbaga kung noon marami kang nagawa sa Panginoon, patuloy ka pa ring magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Para tayong boksingerong si Manny Pacquiao. No? So, let us compare yung Christian life natin. Alam mo, ang isang napaka-the best na example nito ay si Manny Pacquiao eh. No? Nababanggit ko lang po kasi nga po ay talaga nga pong hindi natin maiwasan, ano? Si Manny ay ilang beses natalo. Alam natin po 'yan, ano? Sa boxing, ilang beses din po siyang natalo at ngayon sa Presidential Ball, natalo din po siya. Pero lately, etong nakalipas na mga araw, nabalitaan ko na siya nagpunta ng Japan at handa siyang lumaban sa isang marathon race. And then, handa rin siyang tanggapin ang isang pagkakataon kung sakaling lalaban uli siya ng boxing, handa niyang harapin yung nakatalo sa kanya minsan. So ito po yung isang napakagandang illustration ng isang Kristiyano na lagi tayong lumaban, lagi tayong magpatuloy. Ano? Alam nyo, may mga boksingero po na hindi na lumalaban, ayaw na nilang lumaban dahil nga, sabi nga na, tinalo ko na yan si Manny. Sabi ni Marquez, tinalo ko na yan si Manny. Ayoko na makipaglaban, baka mamaya talunin pa niya ako. Okay na tong position kong ito. No? Hindi po ganun ang prinsipyo na nais ng Panginoon na maging prinsipyo natin. Dapat ang prinsipyo natin, matalo, manalo, ay lumalaban tayo. Tandaan po natin yan, ha? Sa buhay Kristiyano, walang pinangako ang Lord na lagi na lang tayong nasa top of the situation. Walang pinangako ang Panginoon na lagi na lang magiging komportable, magiging successful ang buhay natin bilang mananampalataya. Ang pangako ng Panginoon ay gagantimpalaan niya tayo. At ito ang magandang balita, mga kapatid. Sa buhay Kristiyano, magpatuloy ka lang, mahalin mo lang ang Panginoon, at huwag kang hihinto kahit anong mangyari, panalo ka. At kung may kinatatakot ka man, ano ba ang kinatatakot natin? Ano ba ang kinatatakot ng maraming Kristiyano? Bakit minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon ay parang bagang alumpihit tayo. Natatakot tayo na ma-persecute, natatakot tayo na mabigo. Mga kapatid, kahit ano pong mangyari sa atin, yung reward na pinangako ng Lord sa atin ay higit doon sa tinatawag na risk o doon sa tinatawag na kung itataya mo man ang buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon, yung itinataya mong buhay ay baliwala doon sa gantimpalang naghihintay sa iyo na ipinangako ng Panginoon. Ito po yung pinatunayan ng Lord sa kanyang mga anak, no, na naglingkod sa kanya.
na lahat ng naglingkod sa Kanya, anuman ang mangyari sa kanila, at the end of the day, si Lord ang naggagantimpala sa kanila. So ito lang po ang mensahe na gusto kong iwanan sa inyo ngayong gabing ito, na katulad ng sinabi ni Apostle Paul, hindi siya nanghihinayang na ituring niyang ang lahat ng bagay ay isang kalugihan. Isang kalugihan, ibig sabihin dito ay itataya niya ang kahit ano sa kanyang buhay. Itataya niya yung komportable niyang buhay, itataya niya yung mga nakalipas na success sa kanyang buhay, itataya niya ang comfortable na buhay para lang mapaglingkuran si Lord. Dahil alam niya na ang pakinabang ng maglingkod sa Panginoon, ang pakinabang ng mahalin si Lord ay grabe ang reward nito sa darating na panahon. So sa atin po ng mga nagmamahal sa Panginoon, I encourage you, bagamat sa ating buhay ngayon, parang alam naman natin maraming challenges sa buhay mananampalataya, at maraming napapagod na sa kanilang pananampalataya, maraming naghahanap ng ibang mga pwede nilang gawin. Alam nyo, other than to serve God, wala na pong hihigit pang makabuluhang buhay. Other than to love the Lord Jesus above all else, wala na pong pinakamahalagang bagay. So, ang luwalhatiin natin ng Panginoon sa lahat ng oras sa ating buhay, ito po ang pinakamahalaga na bagay na pwedeng mangyari sa iyo. Amen? At lahat po tayo binibigyan ni Lord ng pagkakataon ngayon na piliin itong pinakamahalagang choice na ito, no? Na paglingkuran ang Panginoon. Amen? So, kayo po ba ay naiisip nyo ba na parang gusto nyong huminto, gusto nyo munang maglaylo, gusto nyo munang balikan yung dati nyong buhay? Wag po tayong hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Once na nagsimula ka ng mag-serve kay Lord, nagsimula ka ng makilala ang Panginoon, ay one day at a time po. Tuloy-tuloy lang po nating hanapin ang Panginoon sa buhay natin. Tuloy-tuloy lang po nating palalimin ang ating pagkakakilala sa Panginoon. Huwag tayong hihinto, huwag tayong magsasawa. Alam nyo, balang araw, manghihinayang ang maraming tao. Isang araw, manghihinayang ang maraming tao. Bakit po? Kasi itong life na ito, itong binigay ng Diyos sa atin na buhay na ito, ito po ay isang opportunity. Hindi po ito katulad hindi po ito may kukumpara sa ano pa mang opportunity. Naalala niyo ho ba yung mga Israelites nung sila po ay naglakbay sa wilderness? Nung sila ay palayain ng Panginoon sa Egypt, sa pamamagitan ni Moses, no, naranasan po nila yung himala ng Diyos. Itinawid sila ng Panginoon sa dagat na nahawi. Pinakain sila ng Panginoon ng mana, yung tinapay na nahuhulog mula sa langit. Pinainom sila ng Panginoon ng tubig mula sa bato. At binigyan sila ni Lord ng lilim, ng ulap tuwing araw, at apoy naman pagkagabi ang sumusubaybay sa kanila. Pero nakuha nilang magreklamo sa Panginoon. Nakuha nilang sisihin si Moses. At ano po naging resulta nun sa buhay nila? Sila po ay napahamak. At ngayon, kung sa panahon natin, kung tayo po ang tatanungin, kung ikaw ay bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, maranasan mo na
na mabuhay sa isang lugar na kasama ang Panginoon, katulad ng ginawa ng Panginoon nung panahon ni Moses, siguro sasabihin mo, wow, gusto ko yan, gusto ko maranasan yan. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na tumira ka sa isang lugar kung saan ang Diyos ang magpapakain sa iyo ng mana at magpapainom sa iyo, kahit nando ka sa isang lugar na kung saan walang sapat na pwedeng pagkuhunan ng pagkain, siguro sasabihin mo, papayag ako. Bakit? It's an opportunity na maranasan ang Diyos. It's an opportunity na ma-experience ang mga miracles. Amen? Pero alam niyo yung mga Israelites ng panahon na yon, they choose to doubt God. They choose to rebel against God. At sa panahon natin ngayon, the same thing ang ginagawa ng Diyos. Binibigyan tayo ni Lord ng opportunity na mag-serve sa Kanya, mag-serve sa Kanya at mag-serve sa Kanya in the midst of this itong kasalukuyang buhay natin, no? Maraming temptation, maraming trials. Binibigyan tayo ni Lord ng opportunity to serve Him in the midst of many circumstances in life. Ibig sabihin, binibigyan tayo ni Lord ng opportunity na maranasan yung buhay na lumalaban, buhay na lumalakad sa pananampalataya, buhay na si Lord ang kasama, buhay na ang Panginoon ang siyang magtatanggol sa atin at magbibigay sa atin ng kakayanan ng magtagumpay. At ito yung pagkakataon na isang araw, lilipas din itong panahong ito at babalik tanawan na lang natin at sasabihin natin sa sarili natin, nung panahong yon, naranasan ko ang Diyos, naranasan ko dumaan sa pagsubok, naranasan ko rin kung paano ako pinagtagumpay ng Panginoon. At salamat sa Lord, nakarating ako sa lugar na ito. Nakarating ako sa lugar ng tagumpay. Pero marami ring tao ang magsisisi at manghihinayang. Dahil yun yung during those time na sila ay dumadaan sa pagsubok at may opportunity sila manalig sa Panginoon, may opportunity sila na tumingin kay Jesus, may opportunity sila na kay Kristo lamang, si Kristo lamang ang maging lahat-lahat sa buhay nila. Si Kristo lamang ang maging pinakamahalaga sa buhay nila, ay napaling sa ibang bagay ang kanilang pananampalataya, nalihi sa ibang bagay, na-tempt sila sa mga bagay ng sanlibutan at iniwanan nila ang buhay pananampalataya. Paglipas ng panahon, may mga tao po na manghihinayang. Sasabihin na, sayang. Sana nung mga panahong yon na mga nakalipas na panahon yon, sana tumingin lang ako kay Jesus. Sana lumaban lang ako, matalo manalo, kahit ano pa mangyari. Sana nung panahong yon, ipinagpalagay ko na ang lahat ng bagay handa kong ibigay, handa kong ipagpalit para lang kay Kristo. Alam nyo, ito yung panahong yun. Ito yung panahong yun, mga kapatid. Binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na alam nyo yun, mag-risk, tumaya. Hello? Tumaya. At alam nyo, ito sa lahat ng pagtaya, ito yung siguradong panalo ka. Bakit po? Ang maglingkod sa Panginoon, ang mahalin ang Panginoon, ang unahin si Lord, higit sa ano pa mang bagay, ay parang sugal, parang pagtaya, na kung saan may mga bagay na kinakailangan kang i-give up. Yung mga kaprityuhan, yung mga selfishness, yung mga comfort, yung mga personal mong choices, kailangan mong mas higit na piliin si Jesus Christ above all those things. At kahit na sa mga panahong ito, para bagang talo ka,
dahil ipinagpalit mo yung mga kapritsyuhan mo para lang kay Kristo. At the end of the day, mga kapatid, ang gantimpala mo ay higit sa mga bagay na yung itinaya. Amen? So pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. So mga kapatid, we have all the opportunity na mag-gain, no, ng so much from this life. God is giving you an opportunity to have sabi nga to magkaroon ng ng higit sa buhay na to. Para bagang to have more out of this life. Gusto ng Panginoon na ang buhay mo ay maging kapaki-pakinabang. Pero magiging kapaki-pakinabang lamang ang buhay kapag yan po ay ipinahunan mo, inilagay mo sa kamay ng Panginoon. Amen? So, sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Nawa po ay na-encourage po kayo sa Word of God na akin pong binasa. Gusto ko lang pong ulitin bago po tayo manalangin. Sabi po ni Pablo dito sa Filipos chapter 3 verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Amen? So nawa po ay na-focus tayo muli ng salita ng Diyos para magpatuloy, huwag huminto, kahit anong challenge sa buhay. Alam natin, sasamahan tayo ng Diyos, and at the end, itong buhay na to ay gagantimpalaan ng Panginoon. Amen? Sige, tayo po'y manalangin. Lord, maraming pong salamat at dalangin po namin, Lord, ang bawat kapatiran po sa gabing ito ay tunay nga po, Lord God, na sila po ay bibigyan mo ng kakayanan na magpatuloy at anuman ang mga nararanasan nila, Lord, sa buhay na ito, hindi po maikukumpara yung pong gantimpala na yung pong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin na naglilingkod sa iyo. Panginoon, tulungan mo pong yung mga anak na lalo pang tumingin sa iyo, patuloy na tumingin sa iyo, at wag po magsawa, manalig sa iyo, at gamitin nila ang buhay nila para maitaas, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo sila, anuman po ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, Panginoon, bigyan mo po sila ng kasiglahan, at bigyan mo po sila, Panginoon, ng katapangan, bigyan mo po sila, Panginoon, ng kagalakan, bigyan mo po sila ng katalinuhan, bigyan mo po sila, Lord God, ng spiritual direction, at bigyan mo po sila, Panginoon, lagi ng iyo pong banal na espiritu na gagabay sa kanila, Lord, sa bawat araw, at mapagtatagumpayan po nila ang lahat ng pagsubok sa buhay na ito, Panginoon. At alam po namin, Lord God, ano man ang mangyari, pagtatagumpayin mo po kami dahil iyan po ang iyong sinabi, dahil kay Kristo Jesus magagawa namin ang lahat ng bagay dahil siya ang nagpapalakas sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, aming Diyos. Ito pong aming dalangin, Ama, in Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen and amen and amen. So, muli po, magandang gabi. Ito po si Sister Eva, babati sa inyo muli. Hello po. Hello po, yan ba? Announcement ka naman. Announcement daw po, see you on Sunday. Yan, at 9 o'clock sa ating gawain. Yan. Okay, so medyo na iba-iba yung ating location ngayon. Medyo nakakapanibago rito, at dahil po medyo tayo po'y wala sa sarili nating lugar, medyo
behave tayo ng konti. At wala namang sumisista sa atin. So until next time po, pagpalain po kayo ng Panginoon at mabuhay po kayong lahat. So God bless you po. Bye-bye po.